Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Ma'am Annabel Reyes and Sir Christian Salak. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At salamat rin po sa bawat isa sa inyo nagko-comment sa comment section. Appreciate ko po yung inyong mga sinusulat doon. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa 7 principles to achieve our God-given goals. Napakaganda ng term na God-given. Kasi tayo po hindi umiimbento ng sarili nating gagawin sa mundo. Sapagkat ang Diyos ay merong plano, merong nasa isip kung bakit niya tayo nilikha. Kaya dapat sa Diyos lang tayo lalapit upang malaman natin at sa Diyos lang natin dapat alamin kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Each of us has God-given goals. May goals po tayo, may layunin na nagmumula sa Diyos. So ito pong series na ito ay 7 po ito, no? We talk about definition, clear vision, ano yung pinapagawa sa atin ni Lord, dapat ma-define natin yon. And then we talk about planning, paano natin gagawin yon. Kaizen, ibig sabihin, araw-araw, we make one step closer to our goals. Laser focus, nakatuon yung isipan natin, yung mata natin doon sa pinapagawa ni Lord at na-overcome natin yung mga challenges. And then faithfulness, this is the definition of success, no? And at ang Diyos yung nagpapala sa mga tapat sa Kanya. And right now po, ngayong araw, pag-uusapan natin yung excellence. Aim high for the most high. Tayo po mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay dapat kinakakakitaan ng excellent works. Sa lahat po ng ginagawa natin, merong excellence. Ano po yung ibig sabihin ng excellence? Ito po yung the best na pwede nating magawa. Pag pinag-usapan po natin yung excellence, wala po itong kinalaman sa kakayanan ng iba. Pwedeng excellent ka kahit lowest ka sa klase mo. Pwedeng excellent ka kahit talagang magagaling yung mga kasamahan mo sa trabaho. Pwedeng excellent ka tapos successful yung negosyo ng iba, ikaw nalugi. Ang point dito, pag sinabing excellence, you're doing your best. You're giving your best. You're always giving your best shot for the glory of God. So, aim high for the most high. So, excellence. Alam niyo po, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay, kapag binibigay natin yung best natin, asahan mo, dadaling ka niyan sa mas magandang bukas. Mas maganda yung future mo pag ginagawa mo yung best mo at all times. So, ang talata pong pag-aaralan natin mula po sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Now, para makita niyo po yung background nito, si Apostle Paul po sa Colossians chapter 3 ay pinapahayag niya, tinuturo niya dun sa mga Colossian believers na tayo ay meron ng bagong buhay sa Panginoong Jesucristo. Meron na tayong bagong attitude, bagong pananaw, bagong klase ng pamumuhay, bagong lifestyle. And then, dito po sa chapter 3 verse 18 onwards, tinatalakay po ni Apostol Pablo yung ano yung pakikitungo ng bawat isa sa loob ng pamilya, sa loob ng isang household. So the Apostle Paul talk about wives, husbands, children, fathers. And then dito po sa verse 22, pinag-uusapan po dito yung slaves. At dito po sa slaves, ito pong sinabi ni Apostol Pablo, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Sa Tagalog po, ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ito po yung una nating teaching ngayong umaga. This command was directed to slaves. Ito pong utos na ito, directed to sa mga slaves. Actually, itong talata ito yung isa sa mga paborito kong mga talata sa Bible. Kasi dito tinuturo ni Apostol Pablo yung lordship of Christ over all things. Lordship of Christ over all aspects of life. Lahat ng aspeto ng buhay natin, si Jesus ang Panginoon yan. Now, dito po sa Colossians chapter 3, 23 to 24, again, directed po siya sa slaves. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only with their eye is on you, and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. So sinasabi ni Apostol Pablo, kayo mga slaves,
Pag naglingkod kayo doon sa loob ng tahanan ng amo nyo, kahit hindi nakatingin yung boss nyo, isipin nyo nakatingin yung Panginoong Jesucristo. Siya yung boss nyo talaga, siya yung ultimate boss. Kaya isipin nyo pong mabuti, no? Sinasabi dito, tinuturo ni Apostol Pablo ng Biblia na paano ka maging excellent wife, excellent husband, excellent father, excellent children, excellent slave. Ano po bang ginagawa ng isang slave? Yung slave po sa panahon natin ngayon, nagtatrabaho kasambahay, no, ang ginagawa niya naghuhugas ng pinggan, nagwawalis ng bakuran, naglalampaso, naglalaba. You know? At dito tinuturo rito na habang naglalampaso ka, you do it for the glory of God, you do it for the Lord. Kaya napakaganda nitong nung verse na to. Talagang kung lahat ng tao susunod lang sa Panginoong Jesucristo, the world will become better and better. Kaya salamat sa Panginoon kasi yung gospel umaabante, yung Great Commission ng Panginoong Jesucristo, unstoppable yan eh. Kaya yung mundo natin, madi-disciple talaga. The nations will become disciples and followers of the Lord Jesus Christ. Kasi isipin niyo po, no, yung mga tao, pag na-disipulo, naging follower ni Jesus Christ, lahat sila magtatrabaho, not for their bosses, but for the boss of all bosses, kundi sa master natin na nasa langit. This command was directed to slaves. Mga ordinaryong mga bagay, ordinaryong mga trabaho ginagawa nito. Pero gagawin mo pa rin siya for the Lord Jesus Christ. Sabi po rito, it is the Lord Christ you are serving kahit naghuhugas ka ng pinggan. Napakaganda po, ano? Number 2, God values excellence and sincerity. Yung ating Diyos, binavalue po yung excellence. Kapag ikaw ang sobrang galing mo maghugas ng pinggan, sobrang galing mo maglampaso, ang linis ng ang linis ng CR, ang linis ng sala, ang linis ng bakuran, yung excellence na yung effort mo to do your best, you're doing your best, binavalue ng Diyos yan, natutuwa yung Diyos dyan. No? You're worshiping God while you're cleaning the house. Ito yung sinasabi ng Bible patungkol sa mga kasama sa bahay. So, God values excellence and sincerity. Kaya po, sinasabi ni Apostol Pablo, work at it with all your heart, buong-buong mong puso, ginagawa mo yung trabaho mo. Gawin nyo ng buong puso. Bakit? Kasi ginagawa mo to hindi para sa amo mo, kundi sa boss mo, kay Jesus Christ. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ganun din po sa atin, applicable po sa ating lahat yan, ha? Kahit ikaw pa yung boss, kahit ikaw pa yung business owner, kahit ikaw pa yung CEO, may boss ka pa rin, ang boss mo si Jesus Christ pa rin. So God values excellence and sincerity, dapat bukal sa kalooban because you're serving the Lord, not humans. Sabi dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kaya po, when we're doing our best, we're doing it for the Lord, not for human beings, not to please people. Number 3 po, God is the boss of all bosses. Ito po, napakahalaga nito, no? Kahit ikaw pa yung pinakamataas na may posisyon dito sa bansang Pilipinas, ikaw na yung presidente, meron ka pa rin boss. Ang boss mo, si Lord pa rin. Sa Kanya ka pa rin naglilingkod. Kaya, pag binigyan ka ng posisyon, kahit di ka pa nga mananampalataya, kahit wala kang takot kay Jesus Christ, yung position mo, yung power mo, galing pa rin kay Jesus at pananagutan mo pa rin yun sa Panginoon. Kaya nakakatakot maging corrupt sa harapan ng Diyos. Nakakatakot na ikaw yung CEO ng company mo, tapos feeling mo wala kang pananagutan sa kahit kanino, ikaw na yung pinakamataas. Nakakatakot pag wala kang takot sa Panginoon kasi naging CEO ka because God wants you to become CEO. Lahat ng authority galing sa Panginoon. God is the boss of all bosses. Kaya sa Panginoon lang tayo mananagot lahat. At tayo naman na nakakilala sa Panginoon, kahit meron tayong mga human masters, human boss, human na mga pinaglilingkuran, isipin natin, meron tayong ultimate, may mas mataas pa sa kanila na pinaglilingkuran. And we have to always give our best sapagkat yung Diyos natin gusto, binibigay natin yung best natin. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. It is the Lord Christ you are serving. So bilang application po, number 1, sincerity. Let's talk about sincerity, worship, and excellence. Number 1, sincerity. Work wholeheartedly. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung trabaho ninyo.
Pero lahat tayo may ginagawa, no? Hindi mo kailangang pumunta sa opisina para magtrabaho kasi kahit sa bahay may trabaho tayo. In fact, sa lahat ng ginagawa natin, pwede natin itong ialay sa Panginoon bilang pagsamba natin. Now, napakalaga ng salitang sincerity. Dapat bukal sa kalooban. Pag inutusan ka ng nanay mo na magtrabaho sa bahay or may pinabili sa'yo, isipin mo ang nag-utos sa'yo yung Panginoon. No? You have to do it wholeheartedly. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart. Dapat bukal na bukal sa kalooban mo. Pag bumili ka dun sa tindahan, talagang ramdam na ramdam mo si Jesus ang nagpabili sa iyo ng mantika, no? Ganun din sa mga anak, sa asamang lalaki, sa asamang babae. Lahat ng ginagawa natin, ino-offer natin to sa Panginoon. Ngayon, pag ikaw nagtatrabaho, hindi ka nagtatrabaho para lang kumita. Para lang, 5 quincenas katapusan. Nagtatrabaho ka not for salary, not to please your boss. Nagtatrabaho ka wholeheartedly mula sa puso because you are serving the Lord Jesus Christ in your own work. Kaya wag nating isipin na yung paglilingkod sa Panginoon sa church lang, no? And that leads us to point number 2, worship. Yung worship po, hindi lang sa church yan, sa lahat ng dako yan. Kaya nga ito, Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Itong command na to, binigay ito sa mga slaves. Isipin nyo po, hindi naman to sa konteksto ng church eh. Hindi naman to patungkol sa mga ministry sa loob ng church. Wala naman tong kinalaman sa praise and worship team. Pero anong sinasabi rito? It is the Lord Christ you are serving. Ang Panginoong Jesucristo ang pinaglilingkuran mo habang slaves po ito Anong ginagawa nila? Habang naglilinis, habang nagluto. Pag nagluto sila, basically lang sinasabi ng Apostol Pablo, pag nagluto kayo mga kasama sa bahay, sarapan ninyo. Kasi ihahain nyo yan, isipin nyo, ihahain nyo yan sa Panginoong Jesucristo. That's your form of worship. Worship, aim high for the Most High. We always aim high. We're doing our best all the time. Para kanino? Para sa ating boss? Para sa amo natin? Para sa mga tao sa paligid natin? No. We aim high for the Most High. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon yan. Huwag mong isipin na ikaw na yung pinakamataas sa company mo, no? Isipin mo, meron ka pa mga customers at lahat ng mga customers mo na yon, lahat ng mga clients mo, lahat yun si Kristo. That's why you have to give your best shot, best product for your customers. Si Jesus yon. Si Jesus yung pinaglilingkuran natin, hindi yung mga customers. At pangatlo po, excellence. Embrace excellence as a lifestyle. Yung excellence po, hindi lang po ito sa trabaho mga kapatid, hindi lang ito sa church. Sa lahat po ng ginagawa natin, it's a lifestyle. All the time ginagawa natin yung best natin, no? Kahit sa paliligo, you're doing your best, no? Sa pagluluto, you're doing your best. Pagdating sa pakikipag-usap sa kapwa mo, you're doing your best. Pagdating sa relasyon mo, you're doing your best. Pagdating sa pag-aaral mo, you're doing your best. Why? Because excellence is a lifestyle. Buhay na natin yan. Kaya isipin mo, saan ka dadalhin ng excellent lifestyle? I'll tell you, dadalhin ka niyan sa katagumpayan. Isipin mo, you will have the best life. God will give you the best life. I-bless ka ng Panginoon. Kasi pag tinitingnan ka niya, itong servant ko na ito, laging ginagawa yung best niya. Diba? Marireach mo, maaabot mo yung full potential mo eh. Hindi pwedeng magaling ka lang sa church. Hindi pwedeng yung galing mo lang tumugtog, no? Galing mo lang sa praise and worship, pagdating sa bahay, tamad ka na. Excellence. Embrace excellence as a lifestyle. Buhay na natin yan. Bakit? Lahat kasi ng ginagawa natin, pagpupuri sa Panginoon, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. That's why we always have to give our best shot for the Lord. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of embracing excellence as a lifestyle? Anong importansya nito? Na maging ekselente tayo sa lahat ng ating ginagawa. Sama na rin sa discussion, saan ka dadali ng, when you always do your best? Saan ka makakarating? No? I'm sure God will bless you if you always do your best. So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, samahan niyo po ako, gawin po natin itong panalangin ng ating puso. Heavenly Father, thank you for reminding me that you value sincerity and excellence in all I do. You call me to work wholeheartedly in every task,
knowing you see my efforts and attitude of the heart. Help me to approach each day as an act of worship, striving for excellence in honor of the Most High. I recognize you as the boss of all bosses. Please enable me to always do my best as a lifestyle. May my work always reflect your glory and bring honor to your name. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta po dito sa ating daily devotion. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.